taong hindi natin magustuhan kahit na anong pilit sa mga sarili natin. May mga taong sadyang mabigat ang dugo natin kahit wala pa man din silang nagagawa sa atin. Ikaw kapuso, naranasan mo na bang magalit sa ibang tao kahit na wala namang ginagawang mali sa'yo? Dear Papa Dudut, ako nga pala si Rosa, 50 years old. Nagkaroon ako ng problema at eto ang ibabahagi ko sa inyo ngayong araw. May kinalaman po ito sa karelasyon ng anak kong si Buboy, 25 anyos. Hindi ko nagustuhan ang bagong nakarelasyon niya dahil kaedad ko lamang. Itago na lang natin siya sa pangalang Minda. This year lang nangyari ang kwento ko kaya fresh pa sa akin ang lahat ng mga nangyari. Nag-iisang anak namin ang asawa kong si Vic si Buboy kaya lahat ng pagpoprotekta ay ginawa namin para sa kanya. Inuna namin siya sa lahat ng bagay lalo na kung alam naming mas kailangan niya. Spoiled sa amin si Buboy, lalo't siya lamang ang aming anak. Hindi nyo naman kami masisisi dahil wala kaming ibang tao na mapagbubuhusan ng pagmamahal noon. Hindi na ako pinalad pa na magkaanak at mabigyan ng kapatid si Buboy. Nagkaroon ng problema sa aking obaryo. Kaya naman tinanggap na lang namin ang asawa kong si Vic na kay Buboy lang namin paiikutin ang mundo namin. Lahat ng gusto ni Buboy ay binigay namin sa kanya. Maging masaya lamang siya sa piling naming mag-asawa. Kahit mga bagay na tinututulan namin ay nagawa pa rin namin siyang pagbigyan. Kahinaan naming mag-asawa si Buboy. Hindi namin siya magawang tanggihan kahit na masama ang loob namin. Iba pa rin kasi ang pakiramdam kapag nakita mong masaya ang anak mo sa pagsabi mo ng oo sa kanya. Hindi na nga rin siya nagtuloy sa kolehiyo dahil nakatamaran na niyang mag-aral. May kahinaan sa utak ang anak kong si Buboy kaya kailangan niya ng gabay. Pero hindi namin siya napilit na ipagpatuloy ang pag-aaral dahil hindi na raw talaga niya kaya. Hindi man namin sinang-ayunan yon ay wala na rin kaming nagawa, Papa Dudut. Akala namin ay doon lang kami magkakaroon ng problema sa anak namin. Hanggang sa pinakilala na nga niya sa akin ang karelasyon niyang si Minda. Isang bagay na hindi ko po inaasahan. Kakarating ko lang noon sa bahay isang hapon ng Lunes nang ibalita sa akin ni Buboy na meron na siyang karelasyon. Buboy! Vic! Asan kayo? Nay, nandyan na po pala kayo. Nasaan ang tatay mo? Hindi pa po dumarating. Baka naipit na naman po sa traffic. Oh, kumain ka na ba? Kinain na po namin ni Minday na tira nating ulam kaninang tanghali. Minda? Girlfriend ko po. Talagang hindi na kayo nagkabalikan ni Melody? Nay naman, isang taon na nung naghiwalay kami. Umaasa pa rin kayo na magkakabalikan kami. Akala ko kasi pang forever na kayo eh. Si Minda na ang forever para sa akin. Naku ganyan din naman ang sinabi mo nung kayo pa ni Melody. Iba si Minda. Mature mag-isip, hindi toxic, bihira kung tuyuin. Oy sige, basta masaya ka at hindi ka niya sasaktan, walang problema sa akin. Kailan mo ba siya ipapakilala sa amin ng tatay mo? Ngayon na po. Ngayon na? May kinakausap lang siya sa cellphone niya sa kwarto ko. Palabas na rin siya. Buboy, okay na ako. Ayan, sakto. Nay, ipapakilala ko lang si Minda. Girlfriend ko. Minda, nanay ko. Ikaw si Minda? Opo, magandang gabi po. Wag mo na akong puin.
Parang magkaedad lang naman tayo eh. Mas matanda naman po kayo, Nay, ng ilang buwan. Kaya nga ang sabi ko, wag na akong puin. Pero di kayo mukhang 50 ha? 50 ka talaga? As in 50 years old? 5 at saka 0? Alam ko nakakagulat yung age difference namin ni Buboy pero… Hindi mo may imagine ang gulat ko. Pag magkasama naman kami, parang kaedad ko lang siya eh. Parang kaedad mo. Ikaw yung nagmumukhang 50. Ganon. Si Nanay talaga. Paano ba kayo nagkakilala? Teacher ka ba ni Buboy nung elementary o high school? Dentista ka ba niya? Nay! Okay lang Buboy, normal lang sa mga nanay na magtanong ng ganito. Nakaka-relate ka ba? Ilan na ba ang anak mo? Meron ka bang anak na kaedad ni Buboy ko? Sa maniwala kayo o hindi, single ako. Walang asawa o anak. Parang ang hirap namang paniwalaan yan. Pangalawang karelasyon ko pa lang si Buboy. May nakalibin ako noon at inabot kami ng 20 years bago kami nagkahiwalay. Bakit hindi mo balikan? 20 years din yun, ha? Baka naman nagkakamali ka lang sa anak ko. Baka ginagawa mo lang siyang panakipbutas. Nay, please naman. Naku, Aling Rosa. Pwede ko po ba kayong tawaging Aling Rosa? Rosa na lang ay tawag mo sa akin. Pero huwag ka magkakamaling dagdagan ng mama o kaya tita, ha? Rosa, wala na akong balak bumalik sa ex ko. Masaya na ako sa piling ni Buboy. Mabait at masipag. Napalaki niyo siya ng maayos. At sana huwag mong sirain. Uy, Nay! Nagbibiro lang naman ako. Kung dyan kayo nakakakuha ng saya sa mga sinasabi niyo, pagbibigyan ko kayo. Mabuti naman at nagkakaintindihan tayo. Bakit naman di ko maiintindihan ng kapwa ko matanda? Oo nga pala, bagay sa inyo ang stockings na gamit niyo. Di halata ang varicose veins niyo. Saan ba pwedeng umorder niyan? Parang umusok noon ang magkabilang tenga ko sa mga pasimpleng lait na sinabi ni Minda, Papa Dudut. Hindi ko lang pinahalata dahil ayaw kong magmukhang talunan sa aming dalawa. Marami rin siyang naging pasaring bago siya hinila ni Buboy para ihatid na. Nakahalata siguro si Buboy sa tensyon sa aming dalawa kaya minabuti niyang ilayo na sa akin si Minda. Hinintay ko siyang makauwi para masermonan ko pero tinawagan niya ako para ipaalam na kay Minda muna siya matutulog. Alam kong nagdadamdam ng konti si Buboy pero ayaw niya lang pag-usapan yon. Mas okay na rin yon na isip ko. Kesa naman mag-init kaming pareho at mauwi pa kami sa away na mag-ina. Hindi na rin ako nakakain after ng umalis silang dalawa dahil nawala na ako ng gana. Sinubukan ko manood ng TV pero lumilipad ang utak ko noon. Binuksan ko ang radyo para makinig ng music pero ganun pa rin ang mga nangyari. Wala pa rin ako noon sa hulog dahil sa nangyari sa aming tensyon ni Minda. Nag-overthink na rin ako at kung saan-saan napunta ang isipan ko. Natakot ako na baka ilayo ni Minda si Buboy sa akin. 10:00 na ng gabi nang makauwi noon ang asawa kong si Vic, Papa Dudut. Nakailang tawag ako sa kanya nung umalis na Buboy pero hindi naman niya sinagot. Kaya mas lalo ako nainis dahil kailangan ko ng kakampi pero wala ang asawa ko. Hindi ako nakatulog kaagad at sinadyang hinintay ang pagdating ni Vic. At dumating na nga siya bandang 10:00 na at mukhang napagod sa trabaho at sa traffic. Kung normal na araw, baka hinayaan ko siyang magpahinga muna para makabawi ng lakas. Lalo't alam kong may trabaho pa siya kinabukasan. Pero hindi ko kayang ipagpaliban ang isyu ko sa relasyon ni Buboy at Minda. Kinailangan ko nang sabihin kay Vic ang lahat para makakuha naman ako ng simpatya at kakampi. Pinagtimpla ko muna siya ng kape at pinagdala ng damit na pangbahay. Noong naubos na niya ang kanyang kape at naisuot na niya ang pangbahay, hinarap ko na siya para ibalita ang mga nangyari. Ramdam na noon ni Vic na may masama akong balita dahil hindi ko naman siya madalas pinagdadala ng pangbahay at pinagtitimpla ng kape kung wala lang.
masamang nangyari? Ha? Sabihin mo na. Paano mong nalaman na may masamang nangyari? Sumasideline ka na rin ba bilang manghuhula? Pinagtimpla mo ako ng kape. Binigyan mo ako ng pambahay. Sinyalis yun na may hindi magandang nangyari. Ay, may girlfriend na si Buboy. Minda ang pangalan. O ano masama ron? Binata naman yung anak mo. Dinala niya rito kanina. Hindi ko nagustuhan. Ganyan naman kayo mga nanay eh. Lagi kayo hindi boto sa mga babaeng dinadala ng mga anak niyong lalaki. Iba to, Vic! Ganyan ka rin kay Melo din nung unay pakilala siya sa atin ni Buboy. Isang linggo ko lang siyang hinusgahan, ha? Nagustuhan ko rin naman siya pagkatapos nun. Di ba nga, lagi ko pa siyang pinadadalhan ng medyas at panty tuwing birthday niya. O ano bang maliro sa karelasyon ni Buboy ngayon? Hulaan mo! Hindi ako sumasideline bilang manghuhula. Sabihin mo na lang sa akin kasi nawawala na epekto ng paracetamol na ininom ko. Sasakit na naman tong ulo ko. Kaedad natin yung bago niyang girlfriend. 50 na rin? Ano ba akala mo sa atin? 60 years old? Kinaklaro ko lang naman. Mali yun eh. Kung hahanap si Buboy ng karelasyon, dapat kaedad niya o mas bata sa kanya. Hindi yung tipong kabatch pa natin nung elementary. Hindi yung mga kasabay pa natin papunta kay San Pedro. Ano bang magagawa natin? Na-inlove si Buboy eh. Ay, nabulagan siya kamo. Baka may mommy issue si Buboy kaya siya pumatol sa kaedad natin. Hindi kaya may lihim na sama ng loob si Buboy sa akin? At ginagamit lang niya si Minda para gumante? Kailangan kong masabihan si Minda para magkahiwalay sila. Ano ba nakakatawa doon? Seryoso ako, Vic, ha? Masaya lang ako na nakikita kang praning. Nanay ka nga talaga. Pero dapat tandaan mo, nasa tamang edad na si Buboy. May karapatan na siyang pumili ng taong mamahalin niya. Ah, ganon. Sige, magkampihan kayong mag-ama. Hubarin mo na rin yung damit mo para maibalik ko na sa cabinet. Matulog kang walang suot. Kabaging ka sana hanggang Sabado. Rosa naman, akala ko hinihingi mo opinion ko. Hinihingi ko, nakampihan mo ako. Ay, talaga bang 50 anyos na si Minda? Oo nga! Nakikita ko na ang punto mo. Dapat kanina mo pa nakita. Hindi ngayon matapos kung hilingin na kabaging ka. Hindi nga naman magandang kaedad natin ang karelasyon ni Buboy. Hindi maganda para sa ibang nakakakita. Ayan, tama ka dyan. Asan ba si Buboy na mapagsabihan ko? Wala siya rito sa bahay. Doon daw matutulog kina Minda. Napansin siguro na naglalaitan na kami ng pasimple ng girlfriend niya kanina. Nilait ka nung Minda? Aba, hindi naman pwede yun. Dapat yan ang una mong sinabi. Hindi naman ako papayag na laitin ka ng kahit na sino. Ay dapat nga. Yan nga ang una kong sinabi. Ay, nakakainis talaga. Hayaan mo, kapag bumalik dito yung Minda na yon, pagtulungan natin. Hahanap tayo ng mali sa itsura niya. May varicose veins na rin ba siya? Malay ko. Pero yung sa akin, napansin niya. Napansin niya yung varicose veins mo? Eh di ba yun na itatago ng stockings mo? Kung maaga ka lang sanang dumating, narinig mo sana kung paano niya bastusin itong mga ugat ko. Kung alam ko lang na ngayon siya ipapakilala ni Buboy, di sana nagpajama ako o kaya nagmaong na pantalon para hindi niya nakita ang mga ugat ko sa binti na nagmumura sa galit. Kaya nga sorry na. Hayaan mo, hahanapan ko siya ng mali pag dumalaw siya rito. Hindi siya lalabas ng bahay nang hindi nagagalusan ng pagkatao niya. Aba dapat lang! Hindi mo na ba ako patutulugin ng hubad hanggang Sabado? Hindi ako pwedeng kabagin eh. May mga meeting ako hanggang Friday. Papadudot kahit papaano naman ay naibsan ang inis ko kay Minda ng kampihan ako ni Vic. Alam kong hilaw ang naging pagkampi niya sa akin pero ayos na rin yon para sa akin. Gusto ko lang din talaga na may mapagsabihan noon ng sama ng loob ko. Nagtimpla ko ng gatas after ng pag-uusap naming mag-asawa tungkol kay Minda. Nagbago kami ng pag-uusapan para naman hindi ko maidala sa pagtulog ang galit ko. Kaya lang din naman ako pinalad na hindi yon maidala sa kama. Dahil noong nakahiga na kaming mag-asawa ay naalala ko na naman ang inis ko kay Minda. Sinubukan kong ibahin ang iniisip ko pero bumabalik-balik pa rin si Minda sa diwa ko. Napabangon tuloy ako para pumunta ng kusina para magtimpla ng tsaa, baka sakaling mapakalma ako.
Pero hindi yun naging effective sa akin. Parang lumala pa nga noon ang inis ko. Sinubukan kong tawagan si Buboy pero hindi niya sinasagot. Nag-text ako sa kanya na sagutin niya pero hindi siya nag-reply. Baka nga naman kasi nakatulog na sila ni Minda. Baka rin naghaharutan sila noon kaya hindi niya magawang sagutin ang text o tawag ko. Dahil sa iniisip kong yon ay mas lalo tuloy akong nagalit. Lumabas ako ng bahay para magyosi. May tinago kong yosi sa gilid ng paso malapit sa may pintuan. Hindi naman ako mayosi ng tao, Papa Dudut, pero nagyoyosi lamang ako kapag sobrang stress na ako. Hindi yun alam ng pamilya ko at wala naman akong balak na sabihin ang bisyo kong yon. Doon pa lang ako kumalma nang makahit-hit na ako ng 3 beses, Papa Dudut. Nakadalawang yosi ako bago tuluyang kumalma ang mga ugat ko sa ulo. Nagpasya na rin akong bumalik sa loob ng bahay. Nag-toothbrush muna ako at nagpahid ng ointment para pangtago sa amoy ng yosi na kumapit na sa akin. Nagpalit na rin ako ng damit at saka ako nagbalik sa kwarto, Papa Dudut. Inamoy ko muna ang sarili ko at nang panatag na akong wala ng bakas ng yosi sa katawan ko, ay saka ko na tinabihan ang asawa kong mahimbing na natutulog noon. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, mula sa unang pagpunta ni Minda sa bahay ay hindi na ulit yon nasundan. Pakiramdam ko ay nasindak siya sa mga sinabi ko. Naramdaman niya marahil na hindi ako boto sa kanya at pinagpasalamat ko naman yon. At ilang araw din na hindi sumakit ang isipan ko sa kakaisip sa relasyon nila ni Buboy. Pinagdasal ko nga na sana ay natauhan na si Buboy dahil sa mga sinabi ko. Sana naliwanagan na siya na hindi sila para sa isa't isa. Hindi ko lang talaga ma-imagine noon na sila ang magkakatuluyan dahil sa layo ng agwat nila. Kung bakit naman kasi sa dami ng mga babaeng nagkagusto sa anak ko ay bakit doon pa sa kaedad ko? Kahit sino naman sigurong ina ay papalag, hindi ba? Papa Dudut, hindi namin napag-usapan muli ni Buboy ang tungkol kay Minda. Pareho kaming nag-alangan na mabanggit isa man sa pag-uusap namin si Minda. Nakaramdam na rin ako na medyo paiwas na rin si Buboy sa akin. Pero normal lang naman yon sa amin kapag may mga hindi kami napagkakasunduan. Inasahan kong lilipas din ang tampo niya sa akin at pagkailang. Kapag na-realize niyang tama ako sa mga sinabi ko kay Minda tungkol sa kanya. Inakala kong matatahimik na ang buhay naming pamilya dahil wala na akong balita pa kay Minda, Papa Dudut. Inassume ko talaga na hiwalay na sila kaya hindi na rin pumupunta sa bahay. Hanggang isang araw, nilapitan ako ni Buboy para sabihing ipapakilala na niya si Minda kay Vic. Nanlaki ang mga mata ko dahil sa pagkabigla. Pinagsabihan ko siya kung bakit biglaan siyang magsasabi ng ganon, buong akala ko ay hindi na sila natuloy. Napailing na lamang si Buboy at sinabing busy lang sa trabaho si Minda kaya hindi na siya naulit dumalaw sa bahay. Wala na rin akong nagawa nang mag-decide si Buboy na papuntahin na si Minda sa day off mismo ni Vic. Nainis ako dahil wala akong nagawa para kontrahin yon. Hanggang sa sumabit na nga ang araw na kinakatakutan ko. Nagkaharap na kaming buong pamilya kasama si Minda. Minda, kumusta naman yung ginisang ampalaya? Masarap ba? Oo, namiss ko yung pait. Sobrang pait. Makakatulong to sa dugo ko. Ikaw ba ang nagluto? Ako ang nagluto. Kaya naman pala. Anong kaya naman pala? Kaya naman pala.
Masarap! Mas plastic pa sa timba. Ano po yon? Sabi ko, wag mo na akong puin, di ba? Tandaan mo, magkaedad lang tayo. Sorry ha. Minsan kasi nakakalimutan ko lalo kapag napapatingin ako sa legs mo. Joke lang. Saan ka nga pala nagtatrabaho, Minda? Nagmamanage ako ng online flower shop sa ibang bansa. Flower shop? Parang yung kay Buboy din pala, no? Bale tay, isa po ako sa sales representative ng flower shop na yun. Si Minda po yung boss ko. Mapera ka pala, Minda. Kaya naman pala. Kaya naman pala… Kaya may pang-maintenance ka. Maintenance? Hindi pa ako nirarayuma tulad mo. Pero kung sakaling tamaan ako, sabihin mo kung anong gamot mo ha, para makamura ako. Maintenance sa itsura ang ibig kong sabihin. Pero kung gusto mong pag-usapan ng rayuma, huwag ka mahihiya ah. Tayo-tayo lang naman ang nandito. Pwede ka namang umamin. Hindi naman kabawasan sa pagiging matanda mo kung sumasakit ang mga tuhod mo, 'di ba? Ano bang aaminin Alam nyo ba tay na may biniling lupa si Minda sa Laguna? Malawak at maraming mga puno na namumunga ng prutas. Merong nyog, lansones, guyabano, may rambutan din. Matutuwa kayo tay. Balak namin ni Buboy na magpagawa ng tilapia farm doon sa lupa naming yon. Lupa nyo? May ambag ka ba ron, Buboy? Wala po, pero ako naman po magbabantay sa construction habang busy si Minda. Bala ko na rin po mag-resign para makapag full time ako dun sa lupa namin. Lupa ni Minda. Hindi nyo lupa. Nakakahiya naman anak. Wala kang ambag dun. Hindi kita pinalaki para angkinin ang lupa ng ibang tao. Angkinin mo na lang yung lupa ng lola mo sa Surigao. Makipag-away ka sa mga pinsan mo. Hindi kita pipigilan. Lupa namin ni Buboy yon. Binili ko yon para sa amin. Tsaka lang magiging legal sa inyo yon kapag kinasal na kayo. Sa ngayon, baka pwedeng sa'yo lang muna yung lupa. Thank you na lang sa offer, ha? May masama ba kung i-share ko yung properties ko kay Buboy? Boyfriend ko naman siya. Ay wala namang masama. Masyado lang kasing maaga para mag-share kayo ng mga ganyan. Hindi naman yan parang ulam lang na pwedeng i-share eh. May share pa rin naman ako, Nay. Ako nga yung magbabantay sa construction. Bali yun yung pinaka-share ko. Uy, ano bang alam mo sa construction? Kwarto mo nga hindi mo maayos eh. Ilang beses ko nang pinapagawa sa yung bintana mo, pero wala pa rin. Hindi ba, Vic? Ha? Isa ka pa eh. Hindi ka ba nakikinig? Nagtatalo na kami rito sa lupa, pero ikaw dyan… Hindi ko rin kasi alam kung bakit kailangang pagtalunan yung lupa ko ako naman ang bumili nun. Kaya nga! Kaya dapat hindi mo sinasabing lupa ninyo ni Buboy. Ikaw lang naman ang bumili nun eh. Papaasahin Rosa. mo lang tong anak ko. Kapag nagkahiwalay na kayo, nga na siya. Buboy anak, marami tayong lupa sa paso. Makontento ka na lang muna ron. Sino po bang nagsabi sa inyo na maghihiwalay kami ni Minda, Nay? Kakasimula nyo pa lang. Huwag mo na magplano ng mga ganyang bagay. Kilalanin nyo muna ang isa't isa. May tsansa pa na na makakilala ka ng mas compatible sa'yo. Yung bang kaedad mo at saka… Hindi yung kaedad nyo. Naintindihan ko kayo. Alam ko namang una pa lang, di na kayo boto para sa akin kay Buboy dahil sa agwat ng edad namin. Hindi ko yun mamasamain. Vic, hindi ba may sinasabi ka nung nakaraan? Mabuti pa, tapusin na lang natin itong kinakain natin para makapagpahinga na tayong lahat. Vic! Mukhang di ko na rin mauubos tong ampalaya. Masyado nang pumapait Baka ma-high blood na ako. Mauna na rin ako para di maabutan ng ulan. Tara na, Buboy. Nagmadali na ngang umalis sina Minda at Buboy, Papa Dudut. Tinanong ko si Buboy kung anong oras siya makakauwi pero sinabi niyang doon na lang muna siya kina Minda matutulog. Naramdaman kong may tampo si Buboy sa akin pero hindi niya pinahalata sa harapan ni Minda. Nakangiti naman si Minda na nagpaalam kahit alam kong napipilitan lamang. Nawala na ako ng gana sa kinakain ko. Hindi makatingin noon sa akin si Vic dahil alam niyang galit ako. Niligpit ko na ang mesa kahit kumakain pa si Vic. Pinaramdam ko sa kanya ang galit ko dahil wala man lang siyang tinulong para mapagkaisahan namin si Minda. Ang ayos pa ng usapan namin noon na kakampihan niya ako.
Sinabi pa niyang siya na ang bahala kay Minda. Umasa ako na tototohanin niya ang sinabi niyang paghihiwalay niya ang dalawa pero hindi naman yon nangyari. Nagdadabog ako noon habang naguhugas ng plato. Nakabasag na nga ako ng 2 pinggan at 1 baso. Nahalata naman yun ni Vic at niyakap ako patalikod. Mas lalo lamang ako nagalit imbis na kumalma. Hinarap ko siya para pag-usapan namin ang pangiiwan niya sa akin sa ere. Hindi lang daw siya nakasingit sa usapan namin ayon kay Vic. Masyado raw akong pinangunahan ng emosyon at hindi na raw ako nakapag-isip kaya lumala ang sitwasyon. Nagalit ako lalo kaya yung bula mula sa hinuhugasan ko pinahid ko sa noo niya. Pinaghugas ko siya ng pinagkainan at ako naman ay pumanhik na sa kwarto para mag-check ng BP ko. Na-high blood ako sa mga nangyari, Papa Dudut. Sinubukan kong tawagan si Buboy para pauwiin para makapag-usap kami. Sinabi naman niyang uuwi na lamang siya bago magtanghali kinabukasan. Wala na rin akong nagawa kundi ang pumayag na lamang dahil baka mas lalong magtampo sa akin ang anak ko. Noong natapos naman si Vic na maghugas ng pinagkainan ay pumasok na rin siya ng kwarto. Nilambing niya ako at nagsorry dahil sa pag-iwan niya sa akin sa ere. Nagkunwari akong nagtatampo pa pero nawala yon lahat ng sinabi niyang sa susunod na pagbalik ni Minda sa bahay ay magsasalita na siya. Nabuhayan ako ng loob at sinabi ko rin sa kanya na pagka-uwi ni Buboy kinabukasan ay pwede na niyang simulang siraan si Minda habang wala nga ang kontrabidang babaeng yon, Papa Dudut. Oh, bakit ngayon ka lang umuwi? Sorry po, Nay. Si tatay po, nasan? Sabi mo bago magtanghali nandito ka na sa bahay. Pababa na ang araw ah. Naglambing kasi si Minda na mag-lunch muna kami bago ako umalis. At hindi mo man lang naisip na gusto ka rin naming makasabay magtanghalian? Niluto ko pa naman ang paborito mong adobong atay at balon-balunan. Pwede naman po akong kumain ulit. Konti lang din naman yung kinain ko kanina. Buboy, kararating mo lang ba? Vic, pagsabihan mo nga itong anak mo ha. Hindi tumutupad sa usapan. Ang sabi bago magtanghalian, uuwi siya rito. Oo nga naman, Buboy. Nagluto pa naman ang nanay mo ng paborito mo. Tingnan mo na. Sorry na nga po. Ipainit nyo na po yung niluto nyo para makakain na ako ulit. Sabayan nyo ako ha. Wala na. Nagtampo na yung adobo. Si nanay naman. Talo nyo pa adobo sa toyo nyo eh. Walang nakakatawa ron, Vic ha. Untugin ko kayo mag-ama eh. Sorry. Oh, asa si Minda? Bakit di mo sinama rito? Marami pa tayong dapat pag-usapan. Ano kasi, busy siya. May mga ano raw, parang aasikasuhin nata. Basta ganun, tungkol sa sa work. Napaghahalataan naman niyang pagsisinungaling mo, Buboy. Ayaw na niyang pumunta rito, no? Hindi po, andito nga siya kahapon, di ba? Mas mabuti pa siguro, wag na lang siyang pumunta rito sa bahay. Nay, alam ko naman na di nyo ganun kagusto si Minda para sa akin. Pero maniwala kayo, mahal ko siya. Mahal mo lang yata yan dahil may tilapia siya eh. Tilapia Farm, Nay. Tsaka matagal pa po yun. Kalmahan nyo lang. Sa bagay, kung nagawa yon, siguradong hiwalay na kayo nun. Hindi ba, Vic? Bakit po ba parang sigurado na kayo na maghihiwalay kami ni Minda? Nanay mo ako. Alam ko, ramdam ko. Pwes, mali kayo, Nay. Si Minda na yung gusto kong makasama habang buhay. Sabi na eh. Dahil talaga to sa tilapia eh. Nay, kahit walang tilapia, kahit tuyo lang ang meron siya, si Minda pa rin talaga ang gusto ko. Kaya nga gusto ko kayong kausapin ni tatay eh. Tungkol saan ba yan? Bubukod na po ako. Magsasama na kami ni Minda. Ano? Hindi pwede! Bata ka pa, Buboy! Nay, ano bang bata? 25 anyos na ako. Legal na akong bumukod sa inyo. Vic, kausapin mo nga itong anak mo.
Hindi siya pwedeng umalis dito sa bahay para sumama sa babaeng yon. Para sa'yo rin itong mga bilin namin. Pero tay… Hindi ka pwedeng bumukod. Dito ka lang sa bahay. Marami ka pang kailangan matutunan bago ka umalis. Ay… Nay, tay. Pasensya na po pero buo na po talaga ang desisyon ko. Buo na rin ang desisyon namin ng nanay mo. Hindi ka aalis ng bahay. Dito ka lang. Kung gusto mo, dito na lang kayo sa bahay magsama ni Minda para makasama ka pa rin namin. Nanlaki ang mga mata ko sa huling sinabi ni Vic. Wala sa usapan namin noon na titira si Minda sa bahay namin. Hindi ko nga sinang-ayunan na bumukod si Vic or si Buboy, pero mas lalong hindi ako sasang-ayon na magsama silang dalawa ni Minda sa poder ko pa. Natuwa si Buboy at niyakap ang tatay niya, habang ako ay nakatulala at hindi pa rin makapaniwala sa pulpol na sinabi ni Vic kay Buboy. Nagmadali na si Buboy na lumabas ng bahay para puntahan si Minda at ibalita ang mga sinabi ni Vic. Hindi na rin ako nakapagsalita pa at hindi na nakahabol pa para kontrahin ang suhestyon ni Vic Papadudut. Napaupo na lamang ako at nakaramdam ng hilo. Tumaas ata ang presyon ko at agad namang napansin niyo ni Vic. Kinuhanan niya ako ng tubig sa kusina at inabot sa akin. Imbis na kunin ay tinabig ko dahil sa galit ng tubig. Nadismaya ako sa mga nangyari, Papadudut. Hindi ko itinago yon kay Vic. Pumanhig ako ng kwarto at nagwala doon. Hindi naman sumubok noon si Vic na lapitan pa ako dahil natakot na rin siya. Hindi ko talaga alam noon kung ano ang pumasok sa isipan niya para patuloyin si Minda sa bahay namin. Nag-overthink ako habang nasa kwarto. Inisip ko ang mga mangyayari kapag nasa iisang bubong na lamang kami ni Minda. Napacheck tuloy muli ako ng BP at sa tuwing naiisip ko ang pangalan noon ni Minda ay tumataas ang presyon ko. Hindi ko talaga maintindihan kung bakit mainit ang dugo ko sa kanya. Alam ko namang normal sa isang ina na maging protective pagdating sa kanyang anak na lalaki. Pero iba talaga ang galit ko kay Minda. Inisip ko na hindi naman siguro ako buntis para paglihian ng bruhang yon. Sadyang mabigat lang talaga ang loob ko sa kanya at hindi ko kayang ipaliwanag noon sa aking mag-ama dahil paniguradong ako ang talo. Nahiga ako sa kama para magpakalma. Sinubukan kong matulog pero nabigo ako. Hanggang sa narinig ko na lamang ang pagkatok ni Vic sa kwarto. Hindi ko yon pinansin, Papadudut, hanggang sa siya na ang kusang pumasok ng kwarto at nagsorry sa ginawa niyang desisyon, Papadudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Mabilis lang na nakalipat si Minda sa bahay. Nag-arkila siya ng 2 van para ilipat ang mga gamit niya. Halos napuno na ng mga gamit niya ang bahay ko, Papadudut. Hindi man lang nagpasabi kung ano yung mga gamit na dadalhin niya. Kinailangan ko tuloy itago yung ibang mga gamit namin para lamang hindi magmukhang masikip ang bahay. Nawala na ako ng gana na makipagtalo pa dahil alam kong kakampihan din siya ni Buboy. Ayoko na noon na sumama pa ang loob ko sa anak ko kaya sinubukan kong itigom na lamang ang bibig ko. Pero sa loob-loob ko ay puno pa rin ako ng galit noon kay Minda. Alam kong mas magaganda at mas mahal ang mga kagamitang dinala ni Minda sa bahay. Pero bilang respeto man lang sana ay hindi niya hinakot lahat. Gusto kong sabihin noon na baka pwedeng ibenta o i-donate na lamang niya ang ibang mga gamit niya pero nagpigil ako. Lalo na noong nakita kong masaya ang mag-ama ko na ginagamit ang mga yon. Mas lalo lamang akong nawala ng kakampi sa bahay dahil nagkasundo-sundo silang tatlo. Hindi na tuloy ako gaanong kakomportable noon sa sarili kong pamamahay. Sa pagdaan ng mga araw ay naging komportable na si Minda sa bahay ko. Hindi ko yon kinatuwa. Ilang oras lamang nagiging payapa ang kalooban ko tuwing nasa trabaho noon si Minda. Hindi ko alam noon kung masasanay pa ako sa sitwasyon namin.
Hindi ko alam noon kung hanggang kailan ko maitatago ang inis ko. Hanggang isang araw ay nagkusa na ang loob kong ipakita ang totoong nararamdaman ko. Napadalas na ang pasaring ko kay Minda lalo tuwing naaabutan ko siyang mag-isa. Sinusulit ko noon ang mga oras na kaming dalawa lamang sa bahay para lamang maiparamdam sa kanya ang galit ko. Nung una ay hindi lumalaban si Minda. Panay lang ang ngiti niya sa akin. Kaya sinobrahan ko pa. Hindi ko alam kung bakit gusto kong lumaban siya at nangyari na nga. Isang araw, dalawa lamang kami ni Minda sa bahay. Nag-leave si Minda sa trabaho dahil hindi maayos ang pakiramdam niya. Si Buboy muna ang nagbantay ng kanyang opisina habang nasa bahay si Minda at nagpapahinga. Wala rin noon si Vic dahil nasa trabaho. Ginamit ko na nga ang pagkakataon na yon para inisin siya. Dala marahil ng sama ng nararamdaman niya ay hindi na rin niya napigilan pa na lumaban, Papa Dudut. Napakasikip na ng bahay ko. Kahit hangin, hindi na magkasya. Ako bang pinaparinggan mo o yung hangin? Ay, wala sa choices na binigay mo. Ang pinaparinggan ko, itong rocking chair na dinala mo. Ilang beses na kasing tumatama rito yung hinliliit ko sa paa. Baka isang tama pa, mapudpud na. Pinapakuha ko na yan sa pamangkin ko pero next week pa raw siya pwede. Huwag kang mag-alala. Doon na sa bahay nila mang pupudpud ng hindiliit yung rocking chair na yan. Bakit kailangan next week pa? Baka pwede ngayon na. Kahit ako na magbayad sa kukuha niyan para ihatid sa pamangkin mo. Next week pa kasi babalik yung pamangkin ko. Pasensya na ha. Akala ko kasi matutuwa ka kapag inuwi ko yan dito. Bakit naman ako matutuwa kung pupudpurin niya ng hinliliit ko? Kaya nga pasensya na eh. Yung pamangkin mo, baka gustong iuwi na rin yung sopa na nakabalandra dun sa kusina. Bagay naman yung sofa ko sa kusina natin ha. Bagay sa kusina ko? Paanong bumagay? Hindi nga ako makapagluto na maayos dahil dun eh. Puro talsik na rin ng mantika yon. Sino gusto mo po sa sopa na puro mantika? Si Buboy kasi ang nag-request ng sofa na yun na ilagay sa kusina mo. Para raw kapag nagluluto ako, uupo lang siya ron para makasama ako. Kayo na lang ni Buboy ang mag-usap tungkol dun sa sofa. Bakit pa kailangan ipaabot sa kanya? Pwede namang tayong dalawa na ang magdesisyon na tanggalin yon, di ba? Aabalahin pa natin si Buboy. Pero siya kasi yung may gustong ilagay yun sa kusina. Sa ayaw ko kasi sagabal nga sa pagluluto ko. Okay, hayaan mo. Next week isasama ko na rin sa ipapadala sa pamangkin ko. Baka meron pang nakakasagabal sa'yo na gusto mong mawala rito. Hindi mo magugustuhan ang isasagot ko sa'yo sa tanong mo na yan. Oo, gets ko. Alam kong ako yung sagabal na gusto mong mawala. Bakit mo naman sinasagot ang sarili mong tanong? Kasi wala ka namang lakas ng loob sagutin yung tanong ko. Sa bagay, sa ating dalawa, ikaw lang yung malakas lagi ang loob. Malakas ang loob na magdala ng mga kalat dito sa bahay ko. Malakas ang loob na makipagrelasyon sa mas bata sa'yo. Wow. Wow lang. Asan ang lakas ng loob mo? Wow na lang ba ang isasagot mo? Alam mo, ilang buwan na kitang tinitiis ha. Hindi kita nilalabanan kasi may respeto pa ako sa'yo. Kung may respeto ka sa akin, hindi mo sana pinatulan ng anak ko. Hanggang ngayon talaga hindi mo matanggap ang relasyon namin ng anak mo? Huwag kang umasa na matatanggap ko pa yan. Hindi naman ako umaasa talaga. Kasi sarado ang isipan mo. Kahit siguro gumuho ang mundo, nakalak pa rin yung utak mo. Sa bagay, ganyan naman talaga kapag may edad na, di ba? Lakas talaga makapagsabi na may edad na. Akala mo naman nagsusumixtin ka lang. Hindi hamak na mas marami ka pang puting buhok kesa sa akin, oh. Bata pa lang ako. Marami na akong puting buhok. Nasa lahi namin yun at di lang dahil sa edad ko. Talaga ba? Oo naman. Ikaw, yung varicose vein sa trayuma mo ba? Elementary ka pa lang meron na? Sa lahi ba nakukuha yan o sa edad? Aba talagang... Minda? Nay? Oh, nandyan pala kayo. Buboy! Napaga ka yata ng uwi.
Maaga kasi naming na-reach yung kota ngayong araw sa opisina eh. Nag-text ako sa'yo, Minda. Ay, sorry. Mahina ata ang signal dito sa sala ng nanay mo kaya di ko na-receive. Check ko mamaya. Ayos lang kahit mamaya na pag bakante ka. Update lang naman sa opisina yung tinext ko sa'yo eh. Kumain na ba kayo? Bumili ako ng liempo oh. Sabay-sabay na tayo. Ang sweet naman. Buboy, baka pwedeng ikaw na munang umasikaso niyan sa kusina ha? Susunod ako. Aayusin ko lang tong signal ng phone ko. Okay, sige. Nay, samahan niyo ako? Kaya mo na yan, anak. Hihilutin ko lang itong hinliliit ko. Baka kasi magtampo na sa kakauntog sa rocking chair ni Minda eh. O sige, relax lang kayo rito. Ako nang bahala sa pagkain natin. Punta na muna ako sa kusina ah. Maiwan ko na muna kayo. O, mabalik tayo. Sabi ko nga kanina, Talaga? talagang... Utang na loob naman. Hindi ka ba napapagod makipag-away? Kasi ako rinding-rindi na eh. Huwag mo nang ubusin ang lakas mo sa pangiinis sa akin kasi wala ring mapupuntahan yan. Tataas lang lagi ang BP mo. O, ngayon titiklop ka. Kanina lang matapang ka. Para kang pinausukang tandang. Tapos ngayon... Dumating si Buboy. Gusto mo bang makita ng anak mo ang pagtatalo natin? Di mo ba naisip kung anong epekto nito sa kanya? Puro na lang ba? Sarili mong galit ang iniintindi mo? Wala akong balak iwan ng anak mo. Mahal ko siya. Kung di mo pa rin ako masikmura, maiintindihan ko. Pero wag mo naman sana akong bastusin tulad ng ginagawa mo ngayon. Hindi ba tayo pwedeng mamuhay na lang ng payapa para kay Buboy? Hindi ba pwede yun? Hindi na ako nakasagot sa huling sinabi ni Minda. Lunok na lamang ako ng laway dahil may punto siya. Nagmukha akong talunan sa mga sinabi niya at alam kong tama naman siya. Hindi naman niya hinintay na makapagsalita pa ako at tumayo na siya mula sa pagkakaupo at saka pumunta sa kusina para samahan si Buboy. Ako naman ang napaupo sa rocking chair at napaisip sa mga nangyari. Napaisip ako sa mga sinabi ni Minda. Doon ako nakaramdam ng konsensya dahil maayos naman si Mindang makisama pero ako lang yung gumagawa ng paraan para maging negative ang lahat. Kaya naman naisipan kong itigil na ang nararamdaman kong galit sa kanya. Oras na para bigyan ko siya ng chance. Alam ko noon na mahirap yung gawin pero habang iniisip ko si Buboy, napilitan akong gawin yon. Naisip ko rin na baka pag pinalala pa namin ni Minda ang hidwaan namin ay lalayo na ang loob ng anak ko sa akin. Baka yun pa ang maging dahilan para tuluyan na siyang bumukod at lumayo na sa akin dahil sa pakikialam ko sa kanilang dalawa. Kaya naman para sa anak ko ay kinaya kong ibaba ang pride ko. Sinimulan ko nang makisama kay Minda, nahirapan kaming pareho pero nakaya naman. Paunti-unti ay kinilala ko siya. Tuwing wala noon ang mag-ama ko at naabutan ko si Minda ay pinagtitimpla ko siya ng kape at inaaya ko siya sa labas ng bahay para magkwentuhan. Inoffer ko rin sa kanya ang tinago kong yosi. Natawa nga siya dahil palihim din pala siyang nagyoyosi kapag wala si Buboy. Alam naming pareho na hindi gusto ni Buboy na nagyoyosi kami kaya natawa na lang din kaming pareho. Meron na tuloy kaming naging bonding na dalawa. Binigyan din niya ako ng pabango na mamahalin. Yung pabango na kayang takpan yung amoy ng yosi. Gumana ang loob ko kay Minda habang tumatagal. Doon ko naintindihan kung bakit napamahal sa kanya ang anak kong si Buboy. Maayos naman kasi talaga si Minda. Aminado na ako noon na sa akin talaga ang problema. Masaya siyang kasama at hindi ako nagkaroon ng problema sa kanya. Naging paborito ko na tuloy si Minda sa lahat ng mga nakarelasyon ni Buboy. Sinabi ko yun sa kanya at sinabi rin niyang ako ang paborito niyang biyanan. Nagtawanan kami sa mga sinagot niya dahil hindi naman pala niya naabutang buhay ang magulang ng nag-iisang ex niya. Naging maayos ang lahat sa amin hanggang isang araw ay nagbago ang lahat.
Bagong paborito ko na tong nilagang baka ni Rosa. Ang lambot ng baka. Naparami tuloy yung kanin ko. Binugbog pa kasi niya yung baka bago niya niluto. Ikaw talaga, Vic, isusumbong kita. Matagal ko nang sinumbong ang sarili ko. Gusto mo, samahan pa kita eh. Sige, next week pag di na ako busy. Maiba tayo. Busy na si Buboy sa lupa niya sa Laguna. Ang dami na nga niyang plano para roon. Hinayaan ko na lang. Ang saya rin naman kasi niyang tingnan habang ginaganahan. Masaya rin akong tignan habang ginaganahan. Hoy, ano ba? Balik naman. Para makita mo kung paano ako ganahan. Baka may makarinig sa'yo, Vic. Mamaya pang gabi ang uwi ni Rosa. Si Buboy, di ba, sabi niya, tatawag naman siya pag babiyahe na pauwi. Tara na, mabilis lang to. Sa kwarto niyo ba ni Rosa? Dito na lang tayo sa sala. Ayoko nang pumanik. Nahawa na yata ako sa rayuma ng asawa mo. Halikan ko yung tuhod mo eh. Nakakagamot ng rayuma laway ko. Sa labi ka muna. Tapos pababa sa tuhod ko. O sige, sabi mo eh. Halika nga rito. Mga hayop! Rosa! Rosa, teka lang. Walang teka lang! Wala ngang preno yung kademonyohan ninyo eh! May balik pa sa tuhod! Ano ka, santo? Please, hayaan mo kami mag-explain. Kahit anong explanation ninyo, wala akong tatanggapin! Rosa, makinig ka. Hindi namin to sinasadya. Hindi sinasadya? Biglaan lang ba? Parang hindi naman! Parang komportable nga ang paghaharutan ninyong dalawa eh! Hindi yan biglaan! Oo, aminin ko may katagalan na. Ang kakapal ang mukha ninyo! Rosa, umayo ka muna. Yun ang dapat sa'yo! Makabuto tayo ni Buboy. Bitiwan mo yung buhok ni Minda. Ngayon, nagawa mo pa mag-alala kay Buboy? Hindi mo ba naisip yun habang nagpapalitan kayo ng laway ng haliparot ng mindang ito? Please, Rosa. Mali kami, oo. Please, tigilan na natin to. Kung kailan kayo nahuli, tsaka nyo maiisipang itigil? Sinabi ng tama na. Tigilan mo ng pananakit kay Minda. Magaling! Para sa kabit mo, nagawa mo akong itulak at saktan! Para talaga sa kabit mo! Sorry kung naitulak kita. Hindi ko sinasadya. Ayaw mo kasi tumigil eh. Hindi sinasadya? Ilang beses nyo bang gagasgasin ang mga salitang yan, ha? Hindi na ako naniniwala sa salitang yan! Sinadya mo ako itulak! Sinadya mo ako saktan! Sinadya mo kumabit sa huda sa babae na to! Sorry, Rosa. Sorry. Pero please, huwag nating ipaalam to kay Buboy. Mahal ko ang anak mo. Hindi ko siya kayang mawala sa akin. Sana bago mo hinubad ang panty mo para sa asawa ko, naisip mo sana yan! Mali naman talaga eh. Mali talaga. Nagpatukso ako, oo. Nalungkot. Pasensya na. Hanggang ganyan na lang kaya mong sabihin, ha? Kasi ayoko nang depensahan ang sarili ko. Mali ako. Rosa, pag-usapan natin to. Para sa kapakanan ni Buboy. Pag-usapan natin to, pakiusap. Sa ating tatlo, ako lang ang nag-iisip sa kapakanan ni Buboy. Kayong dalawa, wala kayong ibang iniisip kundi ang init ng mga pang-ibaba ninyo. Mga hayop! Walang yaka talaga, Minda! Uy! Rosa! Sinasaktan na, Rosa! Paano, Buboy? Nasasaktan ako. Dapat lang masaktan ka! Kulang pa nga ito sa Parang ginawa awa mo niyo na. sa amin ni Buboy eh! Tama na, Rosa! Tama na! Hindi! Wala na akong awa! Kung meron man ako natitirang awa, para na lang yun sa anak ko! Sinubukan kong kalmahin ang sarili ko nang marinig ko nang paulit-ulit ang pangalan ng anak ko. Napaiyak na lamang ako at napaupo sa sahig sa sobrang sakit ng nararamdaman ko. Hindi nagtagal ang panginginig ng katawan ko, sinubukan akong yakapin ni Vic pero sinampal ko siya ng ilang ulit. Hindi naman niya ako nilabanan dahil alam niyang deserve niya yon. Nang mapagod akong saktan silang pareho ay doon na ako kinausap ni Vic at inamin niyang matagal na silang nagkaroon ng lihim na relasyon.
bago pa man din maging sina Minda at Buboy. Isang buwan lang ang naging relasyon na yon dahil nakonsensya daw si Vic at na-realize niyang ako pa rin ang mahal niya. Nagalit si Minda at sinubukang gumanti. Nagpaligaw siya kay Buboy at na-fall na si Buboy sa kanya. Inakala ni Minda na paglalaruan lang niya si Buboy para saktan si Vic. Pero nahulog na rin si Minda sa kanya habang tumatagal. Inakala ni Minda na nawala na ang nararamdaman niya para kay Vic mula noong maging sila ni Buboy, pero nagkamali siya. Mula noong tumira si Minda sa bahay ay nanumbalik ang pagmamahal niya para kay Vic at ganun din ang asawa ko para sa kanya. Sinubukan naman daw nilang pigilan ang nararamdaman nila pero nahirapan sila dahil nagkalapit silang muli. Hindi naman nawala ang nararamdaman ni Minda para kay Buboy at aminado naman siyang mas mahal niya ang anak ko kesa sa asawa ko. Nadala lang daw sila ng init ng nararamdaman nila sa tuwing naiiwan silang dalawa na magkasama ni Vic. Nagkamali sila na napasunod sila ng tawag ng laman pero handa na raw nilang talikuran ang ginagawa nila. Nakiusap sila na itama ang pagkakamali nila at nakiusap silang wag nang ipaalam kay Buboy ang lahat para hindi na raw masaktan pa ang aking anak. Baka kapag nalaman daw ni Buboy ang tungkol sa relasyon nila Vic at Minda ay baka kung ano pa ang gawin niya sa sarili niya. Natakot ako habang iniisip kung paanong masasaktan ang anak ko kapag nalaman niya ang katotohanan. Napamahal naman si Buboy kay Minda, baka yun na rin ang maging mitsa ng paglayo ni Buboy sa aming mag-asawa. Kaya wala akong nagawa kundi ang umuo na lamang para sa kapakanan ng anak ko. Nagpanggap kaming tatlo na parang walang nangyari at doon ako nahirapan. Araw-araw mula noon hanggang ngayon ay puro guilt na lamang ang nafe-feel ko sa tuwing nakakaharap ko si Buboy. Kaya ngayon ay gusto kong matulungan ninyo ako dahil hindi ko na alam ang gagawin ko, Papa Dudut. Tama bang ilihim ko na lang ang lahat ng ito sa anak ko at ipagpatuloy pa rin ang lahat na para bang walang nangyari? O sasabihin ko na ang katotohanan? Maraming salamat, Papa Dudut, hindi lamang sa pagbasa ng aking liham, kundi sa pakikinig na rin sa aking hinaing. Sana ay magawa ninyo akong tulungan kasama ng mga kabarangay natin na laging nakasubaybay sa inyong programa. Hanggang dito na lamang ang aking liham. More power sa inyong #1 radio station, ang Barangay LS. Ang inyong kabarangay forever, Rosa. Nagustuhan ng iyong napakinggan? Ituloy yan via live stream sa www.gmanetwork.com/radio. Barangay LS 97.1